Good day everyone, welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is servants of the Lord, and our scripture for today is Luke chapter 3 verse 10 to 14. What should we do then? The crowd asked. John answered, anyone who has 2 shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same. Even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, he told them. Then some soldier asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. So, sinasabi sa scripture na to is lahat tayo is nag-serve sa Lord. Even yung mga malalaking business, yung mga matataas kumita na trabaho, or yung mga tinatawag nating lower income individuals, lahat yun is servants ng Panginoon, and lahat yun merong gampanin or tungkulin sa Panginoon na gumawa ng mabuti, like katulad ng mga tax collector, diba? Ang sinabi sa kanila, huwag kayong mangongolekta more than you are required to. So, kolektahin nyo lang kung ano yung tamang kolektahin. So, our first teaching is the gospel of the kingdom is disruptive. Yung gospel, hindi lang to basta-basta mga salita ng Panginoon o mga pangaral, kundi disruptive to. Kung magkakaya nitong yanigin yung buong mundo, yung gospel lang. Second, the vision of the kingdom is to fill the whole world with kingdom citizens. So, ang vision is, ang buong mundo is mag-serve sa kingdom. Ang buong mundo is maligtas. Ang buong mundo is mapunta sa tamang kalooban ng Panginoon and maanahan ng salvation. Third is, all citizens of the kingdom are full-time servants of King Jesus. So, full-time, hindi tayo nagbe-break or wala tayong pahinga sa pag-serve sa Panginoon, kasi kahit anong gawin natin, kahit na kumakain tayo, nag-serve tayo sa Panginoon, kahit nga, alam mo yun, kasi inaalagaan natin yung katawan na binigay sa atin ng Panginoon. So that is a way of us serving God. So moving on to application, first is demolish the idolatry of man. Huwag tayo magpasilaw sa pera. Hindi ibig sabihin na madami tayo nakukuhang pera or malaki yung kinikita natin, doon na iipot yung buhay natin, makakalimutan na natin na lahat ng ginagawa natin is dapat para lang sa Panginoon. No. Dapat kahit maliit or malaki yung kitain natin sa isang trabaho o sa isang bagay is sa Lord pa rin ang lahat ng papuri natin, at ginagawa pa rin dapat natin yung lahat para sa Panginoon. Second, serve God wherever we are. Kahit saan man tayo papunta, hindi lang dapat tayo nag-serve sa Panginoon kapag kasama natin yung mga kapwa natin Christians o nasa church tayo, but we need to serve God kahit saan man, kahit nakabakasyon tayo, kahit sa mga yung mga lugar na may mga unbelievers, we need to serve God. Third is give ourselves fully. So, fully ibig sabihin lahat dapat binibigay natin sa Panginoon, hindi kalahati lang, hindi tayo nagtitipid. Dapat we give our best, kasi ang Panginoon binigay niya ang best sa atin, binigay niya ang best talent, ang best feature sa atin. So we need to give ourselves back to the Lord. Lahat ng papuri ibigay natin sa Kanya, at lahat ng talento natin is ibigay natin ng buong buo. And yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotions.